Dahil naalala nito kung paano rin ito nahirapan noong bago pa lang siya sa dorm. Pero biglang may kakaibang napansin si Hanata, isang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Na-curious siya ng husto, kaya bigla na lang nagpakawala si Hanata ng isang mabilis na sipa. Pero, nang halos walang kahirap-hirap, iniwas lang niya ang kanyang ulo, idinura ang tubig sa bibig, at naglakad palayo. Hindi man lang siya lumingon. Binaliwala niya ang kalokohan ni Hanata at sinabing wala siyang pasensya sa mga ganyang bagay, lalo na't napakagaaga pa, at pupunta na muna siya sa cafeteria. Naiwan si Hanata na hindi makapaniwala. Napagtanto niya na mas mabilis ang atake niya ngayon kaysa kahapon, pero naiwasan pa rin ito ng ganoon kadali. Maya-maya, sa loob ng cafeteria, nakakita si Hanata ng magandang maupuan at lumapit sa isang babaeng kumakain ng prutas. Nagtanong siya kung pwedeng makiupo, at tipid naman itong pumayag. Sinamantala ni Hanata ang pagkakataon. Umupo sa tapat nito, at sinenyasan siyang tumabi sa kanya. Doon niya ito nakilala. Isa pala ito sa mga kasamahan ni Hanata kahapon, pero mukhang aloof o mailap pa rin ito, formal itong nakipag-usap sa kanya, at pinaramdam na hindi siya welcome doon. Gayunpaman, binati pa rin niya ito at nagpakilala. Wala itong pakialam sa kanya, wala siyang interes na malaman ang pangalan nito, at lalong wala siyang balak na tandaan ito. Itinaas pa nga niya ang kanyang tinidor, itinuro ito sa kanya, at idineklara na tatandaan lang niya ang pangalan nito kapag napatunayan na niyang karapat-dapat siya. Hanggat hindi pa nangyayari yon, pagsasanay muna ang prioridad. Kailangan niyang sumama sa babae sa isang misyon, isang para pigilan ang isang propesiya. Ang propesiyang ito ay nagmula pa noong 1945, nang matagpuan ng mga tao ang unang aklat ng propesiya na nakabaon ng malalim sa yelo ng Antarctic, 3,000 metro sa ilalim. Tinawag nila itong Book of Doom, magaspang ang pagkakasulat dito, na parang kinalahig lang ng bata. Pero nagbabala ito ng isang malagim na hinaharap. Nakasulat doon na 80 taon ang lilipas, haharap ang mundo sa isang mapanirang atake. At sunod-sunod na sakuna na parang katapusan na ng mundo. Masyadong seryoso ang mga salita, kaya naniwala ang lahat. Kinalaunan, habang nasa biyahe sila, tinanong siya ng babae kung bakit sa tingin niya ay naniwala ang buong mundo sa mga nakakatakot na hula ng libro. Nag-isip siya sandali, sabay tingin sa kanya, habang hindi pa rin alam kung ano ang pangalan nito. Pero bago pa man siya makapagtanong, sinabi nito na hindi na kailangan ng mga pakilala at gusto lang niyang marinig ang sagot niya. Ang hinala niya ay dahil siguro tumpak ang mga propesiya, pero agad itong nag-react. Tinawanan lang nito ang sagot niya, na parang minamaliit ang talino niya. Sinabi nito sa kanya na kahit isang bagay lang sa Book of Doom ang magkatotoo, mawawasak na ang mundo. Nabigla siya sa narinig niya. Habang nag-uusap sila, bumaling siya kay Hanata at itinanong kung ilang propesiya ba talaga ang nakatala. Hula ni Hanata, mga 200 daw. Natigilan siya sa narinig niya, hindi niya maiwasang maisip kung wala na ba talagang pag-asa ang mundo. Pero tiniyak sa kanya ni Midori na napigilan na nila ang halos 180 sa mga propesiyang iyon, bagay na talagang ikinamangha niya. Habang pinoproseso pa rin ang lahat ng ito, tinanong niya uli kung bakit ba bilib na bilib ang mundo sa librong iyon. Ipinaliwanag ng babae na isang eksplorador, na nagngangalang Bernard Russell ang nakatagpo ng Book of Doom. Sa segundong binuksan ito ni Bernard, ang unang-unang pahina ay nagsasabing, "Hello, Bernard," kasama ang isang napaka-eksaktong oras. Marso 17, 1945, alas 11:35 ng umaga sa isang maaraw na araw. Ang mismong sandali noong natagpuan niya ito. Ang nakakapangilabot na katumpakang iyon ay hindi nag-iwan ng puwang para magduda. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa Sumida Ward ng Tokyo. May bumukas doon na isang intermediate level na dimensional crack. Habang papalapit sila, hinarang ng mga guwardiya ang kanilang daan. At mariing sinabing bawal pumasok sa lugar na iyon. Pero binaliwala lang nila ang mga babala at mabilis na lumampas sa kanila. Naiwang tulala ang mga guwardiya, nag-alangan siya at nagtanong kung ayos lang bang tumuloy, pero agad siyang tiniyak ni Hanata na okay lang yon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae na ang mga krisis gaya ng ikatlong digmaang pandaigdig, ang dark side ng buwan, ang isang malalang pandemya, at ang mga lumulutang na puno ay itinuturing na mga emergency, kabilang na ang pandemonium outbreak, na nagawa itong pigilan ni Midori, at talagang napakalala ng isang iyon. Kahit na kilalang-kilala ang aklat ng kapahamakan, isa lamang ito sa maraming mahiwagang aklat na nakakalat sa buong mundo. Ang buong trabaho ng Anti-Prophecy Unit ay mangalap ng impormasyon, suriin ang mga hula, at kumilos bago pa man mangyari ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang iba't ibang antas ng panganib na hinaharap nila. Ang antas 3, halimbawa, ay nangangahulugang isa o higit pang rehiyon ang mawawasak. Ang antas 2 naman ay pambansang emerhensya, habang ang antas 1 ay makakaapekto na sa kapaligiran ng buong planeta. At nariyan din ang espesyal na antas, na nakalaan para sa mga sandaling. Ang mundo mismo ang nakatakdang mawasak. Nakinig siyang mabuti. At nang mapagtanto niya kung gaano kaseryoso ang lahat, nagsimula siyang mabahala.
Agad niyang tinanong kung ang mga misyong ito ay nakadepende na ba ng buo sa kanila. Hindi man lang natinag ang babae. Kinumpirma niya na oo, bahagi na talaga ng tungkulin ng pagiging miyembro ng Anti-Prophecy Unit ang mga iyon. Hindi nagtagal, namataan sila ni Kisaragi at ng kanyang pangkat, na tumatawid sa linya ng babala at agad silang hinarap. Si Kisaragi, sa pag-aakalang mga karaniwang sibilyan lang sila, ay binalaan silang bumalik at ipinaliwanag kung gaano kadelikado ang lugar, pero binaliwala lang nito ang kanyang mga pag-aalala at sinabing ang hula para sa araw na ito ay isang antas tatlong kaganapan. Ang bitak sa dimensyon sa harap nila ay tila isang intermediate na antas bilang, pero sa totoo ay mas malaking banta ito, isang antas tatlo na sakuna na tinatawag na Yellow Journal. Sigurado siyang lalaki pa ang bitak at tila sumunod naman ito sa hula dahil nagsimula itong bumuka ng mabilis at nakakatakot. Si Kisaragi ay lumingon, nanlilisik ang mga mata sa sindak habang tuluyang bumubuka ang bitak. Pagkatapos, isang kawan ng mga nilalang ang nagsimulang lumabas, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Madiin niyang inutusan ang kanyang pangkat na maghanda para sa labanan, pero ang naging tugon ay mabilis at malupit. Nilamon ng mga nilalang ang kanyang puwersa sa loob lang ng ilang saglit, at pinatumba sila ng walang kalaban-laban. Naghari ang takot, at napamura siya ng pabulong, nang makitang kahit ang mga antas B at C na hunter ay nahihirapang manindigan. Pagkatapos, natuon ang kanyang pansin sa isang bagay na mas mapanganib, ang napakatinding presyon na nagmumula sa isang boss level na halimaw. Habang pinapanood ang mga bagong dating na naglalakad pasulong, sinubukan uli ni Kisaragi na makialam, binalaan silang lumayo. Pero bago pa siya makapagsalita, idiniin ng babae ang kanyang kamay sa lupa at gumamit ng spell na tinatawag na Trismegistus. Agad-agad, may mga sibat na sumulpot mula sa ilalim, na tumuhog sa mga nilalang sa isang mabilis at walang awang atake. Bumagsak ang kanilang mga katawan, wala ng buhay habang dumanak ang dugo sa paligid. Inilunsad din ni Hinata ang sarili niyang atake. Mabilis siyang sumugod pasulong, maliksing gumagalaw sa gitna ng labanan at pinatutumba ang bawat kaaway sa kanyang dinadaanan gamit ang mga tumpak at kalkuladong galaw. Pinanood ni Kisaragi ang buong pangyayari at hindi siya nakapagsalita. Akala niya noon ay napakalakas na niya bilang isang S-rank na hunter. Pero ang mga taong ito ay malinaw na mas malakas pa sa kanya. Hindi niya maisip kung sino sila o kung saan sila nanggaling. Pagkatapos ay humarap ang babae kay Kisaragi, at nang walang pag-aalinlangan ay sinabihan siyang umatras na. Para sa kanila, isa lamang siyang sibilyan sa sitwasyong ito. Napatingin si Kisaragi sa kamay ng babae. May nakita siyang sagisag na nakatatak sa balat nito. Bakas ang pagkilala sa kanyang mukha. Napagtanto niyang hindi sila narito nang hindi sinasadya. Sila ay mga operatiba ng gobyerno. Bago pa man niya maproseso ang ibig sabihin nito, isang dambuhalang kamay ang biglang lumabas mula sa bitak ng dimensyon. Mas lalo pa nitong pinalaki ang bitak. Habang lumalawak ang lamat, isang naglalakihang halimaw ang lumabas. Ito ay si Gilea Olier, isang nilalang na higit pa sa antas S na nakatayo sa harap nila. Ang dambuhala nitong anyo ay naglalabas ng nakakalunod na presensya. Nang walang pag-aatubili, sumugod ang babae, naghahandang umatake. Sumigaw si Kisaragi, binalaan siyang huwag maging padalos-dalos. Pero hindi siya naitinig. Sabay silang lumaban, ni hindi man lang natatakot sa banta na nasa harap nila. Mabilis na pinaulanan ni Hinata ang halimaw ng mga sipa, pero laking gulat niya nang mapagtantong wala man lang itong talab. Ang anti-physical armor ng nilalang ay nagpahina sa kanyang mga atake, kaya napilitan siyang umatras sakaling sugurin nito ang babae. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang babae sa kanyang harapan, naghahanda para sa isang ganti. Pero bago pa man siya makakilos, biglang sumulpot si Kanei sa pagitan nila. Pinigilan niya ang atake ng halimaw gamit lang ang kanyang kamay. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang halimaw sa gitna ng enerhiya, dahilan para matigilan ang lahat. Nang humupa ang alikabok, nakilala ni Hinata ang atake. Isa itong penetration shock. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanang nagawa ni Kanei. Napabagsakin ang isang antas S+ na halimaw sa isang tira lang. Noon niya napagtanto na ang lakas ni Kanei ay lumago ng husto sa loob lang ng isang gabi. Kahit na sinabi ng babae na hindi naman kailangan ang ganoong kalakas na puwersa, alam niyang kapag kalaban mo ang may mataas na physical resistance, ang pag-atake mula sa loob ang pinakamabisang paraan. Natutunan niya ito kay Wantak, ang santo ng Kamao. Itinuro nito sa kanya ang mga pangunahing kaalaman ng penetration attacks noong gabi lang. Pagkatapos niyon, humarap si Kanei sa dalaga, at tinanong ang pangalan nito, sabay sabing iniligtas niya ito, kaya karapat-dapat lang na malaman niya man lang yon. Tuwang-tuwa itong sinabi ng dalaga sa kanya. Akane ang pangalan niya. Walang oras para mag-isip-isip pa. Mabilis na bumalik si Hanada sa labanan, pinalakas ang sarili para harapin ang bagong bugso ng mga halimaw na lumalabas sa lamat. Hindi man lang natinag ang babae. Nagpakawala siya ng sariling atake, binuhusan ang mga kaaway ng likidong mercury, at pagkatapos ay pinasabog ito ng napakalakas.
Sabay silang sumugod gamit ang kanyang skill na Mercurius Reject. Dahil nakita kung gaano katama si Kanei kanina, mas epektibo palang sirain ang mga kalaban mula sa loob. Determinado siyang ituloy ang laban. Kaya sinenyasan niya si Hanada. Nang walang pag-aalinlangan, diretso silang pumunta sa lamat ng dimensyon. Nakatitig lang si Kisaragi sa likuran nila, hindi makapaniwala. Alam niyang ibang-iba ang mundo sa loob ng lamat na yon. Isang hindi pa natutuklasang lugar na puno ng panganib na di mo aakalain. Ang pagpasok doon ay purong kabaliwan. Bago pa siya makakilos, mabilis na silang nakasugod at tumalon sa lamat ng walang pagdadalawang isip. Naiwang nakatayo roon si Kisaragi, napapaligiran ng mga malamig na bangkay ng mga A-rank na halimaw. Doon lang niya napagtanto. Hindi basta-bastang mga mandirigma ang dalawang ito, siguradong kabilang sila sa bali-balitang lihim na organisasyon. Pagkatalon nila sa dimensyon, isang naglalakihang kawan ng mga nilalang ang naghihintay sa kanila. Mabilis na sinuri ni Akane ang sitwasyon. Napansin niyang parehas lang ang mga halimaw na ito sa mga nasa labas. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagpatawag siya ng napakaraming sibat na gawa sa Mercury at agad na tinuhog ang mga ito. Si Kanei naman, habang tumatakbo, ay pinanood ang kanyang teknik at aminadong napakalakas nga ni Akane. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit. Siya ang itinuturing na pinakamalakas na area of effect fighter sa loob ng anti-prophecy unit. Matapos nilang talunin ang iba pang mga kalaban, nakatayo na ngayon si Akane sa harap ng isang dambuhalang halimaw na oso. Aatake na sana siya pero naunahan siya ni Hanada na mabilis na tumalon patungo rito. Nakita siya ng oso at iwinasiwas ang mga kuko nito. Pero nakaiwas si Hanada sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na sipa sa buong katawan ng dambuhala. Namangha si Kanei habang pinapanood si Hanada na gumagalaw ng napakagaan. Pero laking gulat niya nang bigla ring sumugod si Kanei sa oso. At nagpakawala rin ng sunod-sunod na sipa gaya ng ginawa ni Hanada. Tinanong pa niya si Hanada kung kamukha ba ito ng teknik niya. Nabigla si Hanada, pero napangiti na lang din siya sa pagkamangha. Nang matalo nila ang halimaw, nagpatuloy pa sila sa loob. Napansin ni Akane na habang papalalim sila ng papalalim, kumakaunti ang mga kalabang nakakasalamuhan nila. Hanggang sa makarating sila sa isang napakalawak na espasyo. Mukhang isa itong arena. Bigla silang nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid, at alam nilang may paparating. Laking gulat nila ng isang dambuhala at galit na mandirigmang Minotaur ang tumalon sa harap nila. Hindi lang ito basta Minotaur. Isa itong boss, at mayroong triple S rank na antas ng kapangyarihan. Talagang natulala si Hanada at Kanei sa laki nito. Pero si Akane, kampante lang na nakatayo roon, at nagtataka kung ito na ba talaga ang boss. Biglang may mga sibat na mabilis na lumipad. Sumigaw si Akane sa iba na gamitin ang kanilang pinakamalalakas na atake, at siya na raw ang bahala sa susunod na mangyayari. Nang marinig siya, sinimulang ipunin ni Hanada ang kanyang enerhiya, habang si Kanei naman ay nakatayo lang sa likod, hangang-hanga sa kanilang dalawa. Pero sa loob-loob niya, alam niyang baka hindi sapat yon para talunin ang dambuhala. Noong marinig siya ni Hanada, nagulat ito na pinagdudahan ni Kanei ang kanilang pinakamalalakas na atake. Kahit binubugbog na nila ito ng mahika, iwinasiwas lang ng dambuhala ang kanyang malaking sandata. Gumawa ito ng malaking hukay sa lupa at nagdulot ng malalakas na shockwave sa buong arena. Nang humupa na ang alikabok, nagulat sila. Walang kahit kaunting galos ang dambuhala kahit matapos ang malalakas nilang tira. Naghanda ulit ang grupo para lumaban. Habang naghahanda si Kanei, bigla siyang may narinig na pumupuri sa talento ni Akane. Nakilala niya ang boses na yon. Si Kilik, ang espiritu ng kanyang ninuno, si Kilik, na isang alchemist, ay nag-aalala na baka masayang lang ang talento ni Akane dahil sa maagang pagkamatay. Dahil sa kabila ng kanyang kadalisayan, liksi, at pambihirang lakas, mamatay lang siya ng bata. Sabi ni Kilik, ginawa naman daw ni Akane ang lahat, pero ang Minotaur na ito ay nasa ibang antas na talaga ng lakas. Masyado niyang minaliit ang tibay ng katawan ng halimaw, na nasa 100% ang physical resistance. Si Kanei, na lalong nag-aalala, ay nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin, pero tinawanan lang siya ni Kilik. Samantala, hirap na sina Hanada at Akane sa kalaban, napaisip sila na dapat pala ay nagdala sila ng mage. Nang sulyapan ni Akane si Kanei, nabigla siya sa kakaibang enerhiyang lumalabas sa katawan nito. Ibinigay na ni Kanei ang kontrol ng kanyang katawan kay Kilik, na agad namang nagpakawala ng malakas na spell na Mercurius sa mga binti ng halimaw. Nanigas ang ibabang bahagi ng katawan nito dahil sa spell, dahilan para matulala si Akane. Nagulat siya, hindi lang dahil ginamit ni Kanei ang kanyang skill, kundi dahil ginamit niya ito sa paraang talagang hindi na nakagalaw ang dambuhala. Tiningnan ni Kilik si Akane, at tinawag itong hangal. Pinagalitan niya ang dalaga dahil hindi ito marunong mag-adjust sa kanyang kakayahan, at sinabing kailangan pa nitong matutunan kung paano kontrolin ng tama ang mga elemento. Binalot ni Kanagi ng merkuryo ang buong katawan ng Minotaur. Nang magsimula ng tumagas ang likidong metal sa bibig ng halimaw, agad siyang gumamit ng spell na magpapakulo rito.
Mabilis na uminit ang merkuryo sa loob ng katawan ng hayop, kumulo mula sa loob, at kumalat ang nakalalasong usok nito. Sa buong arena, kaya nahirapan ng iba na huminga. Namangha si Akane habang nanonood, at narealize na hindi pala lakas ng braso ang ginamit ni Kanagi. Sa halip, gumamit siya ng matinding temperatura para pabagsakin ang halimaw. Samantala, namimilipit sa sakit ang Minotaur habang labis na umiinit ang katawan nito mula sa loob. Habang ginagawa ang spell, casual na sinabi ni Kanagi kay Akane na gusto niya itong gawing disipulo. Pero binaliwala lang ito ni Akane at inakalang nagbibiro lang siya. Sa huli, tuluyan ng dinaig ng kumukulong merkuryo ang Minotaur at naging isang wala ng buhay na tumpok na lang sa lupa. At ganoon lang kabilis, ang misyon sa araw na iyon ang talunin ng boss na itinuturing na level 3 propesiya ay nagtapos sa tagumpay. Hindi makapaniwala si Akane sa nakita at hindi niya lubos na maisip ang kanyang nasaksihan. Gumamit si Kanagi ng skill na dapat ay para lang sa isang awakener na naninirahan sa loob ng isang crest. Alam ni Akane na dapat ay kaparehong klase lang siya ni Hiko, pero nagawa pa rin niyang gumamit ng alchemy sa level niya. Dahil sa gulat, hiningi niya ang paliwanag kung sino ba talaga si Kanagi. May kasamang kumpiyansang ngiti, iniabot ni Kanagi ang kanyang kamay, at nagpakilala. Si Akane naman, kahit naiinis ay tila nakuha ang interes, kaya atubili niyang kinamayan ang binata at sinabing hinding-hindi niya ito malilimutan. Tuwang-tuwa naman si Hanada nang makitang sa wakas ay kinilala na rin ni Akane si Kanagi. Samantala, si Kisaragi at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay pa rin sa labas. Laking gulat nila nang magsimula ng magsara ang bitak sa dimensyon. Noong malapit na itong sumara, nang tuluyan, mabilis na tumalon ang tatlo palabas sa tamang oras. Nagtanong si Kanagi kung tapos na ba talaga ang misyon, at sinabi sa kanya na kailangan lang nilang mag-report pabalik sa headquarters. Habang nag-uusap sila kung ano ang susunod na gagawin, lumapit sa kanila si Kisaragi, at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang team. Nangako siyang hindi niya susubukang alamin ang kanilang pagkakakilanlan o ang mga nangyari. Sa loob, nagpasalamat si Akane sa pag-unawa nito, at iminungkahi na ilagay na lang ang mga detalye tungkol sa emblem sa kanyang report. Iyon ang magpapaliwanag sa lahat para sa mga awtoridad. Nang magsimulang maglakad palayo ang tatlo, nag-alok ng tulong si Kisaragi kung sakaling mangailangan sila. Pero lumingon si Akane, at sinabing malamang ay hindi na sila muling magkikita pa, at sinabihan siyang bumalik na lang sa kanyang normal na buhay. Pagkarinig nito, narealize ni Kisaragi na sa huli, mga sibilyan lang pala sila ay mga taong nabubuhay sa mundong hindi niya kailanman maaabot. Noong 11 ng Mayo, isang pulang kislap ang mabilis na dumaan sa mga kalye ng Nayon sa Oon Prefecture. Nakita ito ng isang gugwardiya, pero gulong-gulo sila, at hindi malaman kung ano iyon. Pagkatapos, bigla na lang may isang nakatutulig, at tila bumibiyak sa langit na dagundong ang umalingaunggaw sa buong Nayon. Balik sa Anti-Prophecy HQ, bumaba ang tatlo sa kanilang sasakyan at pinaalalahanan sila ni Akane na kailangan nilang gawin ang report para sa headquarters. Pero biglang nakatanggap ng mensahe si Hanada sa kanyang phone. Pinapapunta sila sa lab. Medyo kakaiba ito, lalo na't kagagaling lang nila sa isang misyon. Sa kuryosidad, tumuloy sila sa Anti-Prophecy HQ lab kung saan may 2 tao na ang naghihintay. Isang tao ang nakatayo sa entablado, habang ang isa naman ay nakaupo sa mga upuan. Ang nakaupo ay nagsalita sa isang napaka-autoritaryong boses, na masyado raw nagtagal si Akane sa pag-asikaso sa isang rank 3 na sakuna. Agad siyang nakilala ni Kanagi. Ito yung lalaking may pulang buhok kanina. Si Akane naman ay nanggagalaiti. Sa mapagmaliit na ugali nito, naiinis siya na umaasta itong parang pinuno gayong hindi naman. Mabilis na sumingit si Hanada para pakalmahin ang sitwasyon at nagtanong kung ano ang kailangan ni Direktor Kurihara. Lumabas na ang lalaki sa entablado ay ang mismong direktor. Nang kumalma na ang lahat, nag-play siya ng isang video na ipinadala ng analysis team. Ipinapakita sa video ang isang nagbabagang pulang piraso. Nang uling, na ipinaliwanag ng direktor na isa palang prophecy grimoire. Sinabi niyang nahanap nila ito sa isang rehiyon ng bulkan, at simula noon ay sinusuri na nila ito. Nagtaka si Kanagi kung posible pa bang mabasa ang isang grimoire na ganoon na kasama ang itsura. Pero habang inaayos ang kanyang salamin, isiniwalat ng direktor na nakakuha sila ng ilang impormasyon gamit ang AI at X-ray tech kahit na hindi pa malinaw kung ano talaga ang sinasabi nito. Pero ang nagawa nilang maintindihan ay isang propesiya na malinaw na bumabanggit sa Japan. Nagulat ang lahat sa silid, lalo na si Akane, dahil ito ay isang bagong-bagong propesiya na hindi pa nila nakikita kailanman. Ipinaliwanag pa ng direktor na ang anti-prophecy research ay talagang advanced, kumukuha ng impormasyon mula sa buong mundo, kaya ang makahanap ng hindi kilalang propesiya na gaya nito ay napaka-unusual, pero iba ang sitwasyong ito. Agad itong naintindihan ng lalaking may pulang buhok, silang 4 ang kailangang mag-imbestiga rito, pinuri ng direktor.
Ang kanyang talas ng isip at sinabing ang misyong ito ay dapat sana ay para sa kanilang mga regular na miyembro pero hindi sila available sa ngayon. Pagkarinig niyon, na-realize ni Kanagi na ito pala ang dahilan kung bakit wala si Midori nang bumalik sila. Pagkatapos ay iniutos ng direktor na umalis na sila agad at nangakong ang iba pang detalye ay ipapadala na lang sa email. Gulat na gulat si Kanagi na may bago na naman silang misyon. Nang ganoon kabilis, pero sinabihan lang siya ng lalaking may pulang buhok na masasanay din siya rito. Nakakaramdam ng matinding kaba na ikuyom ni Kanagi ang kanyang mga kamao. Habang nanunuot sa kanya ang isang nakakatakot na kaisipan. Sa pagkakataong ito, ang tadhana ng mundo ay maaaring nakasalalay na talaga sa kanilang mga kamay. Hinampas ni Suo ang kanyang kamay sa. Hinampas niya ang lamesa at tumayo. Buong kayabangan niyang inanunsyo na siya at ang kaniyang 3 tauhan ang kukuha sa misyon. Halatang naiinis si Akane, nag-aasta na naman kasi itong boss. Paalis na sila nang bigyan sila ng direktor. Nang huling babala, sinabihan silang mag-ingat dahil hindi nila alam kung gaano kapanganib ang misyon. Ipinaalala rin niya sa kanila na kahit magsimula ng magkatotoo ang propesiya, kailangan muna nilang maghintay sa pangunahing puwersa bago gumawa ng anumang marahas na hakbang. Sa loob ng kotse, kinakabahan si Kanagi sa mga hindi pa alam na panganib ng misyon. Mula sa unahan, si Suo ay nagmungkahing magpahinga muna sila. Napansin niyang katatapos lang ni Kanagi sa kanyang unang misyon, pero dahil sa kanyang pride, si Akane ay tumanggi. Giit niya, wala itong karapatang utusan siya. Pero laking gulat niya nang parehong sumang-ayon sina Hanada at Kanagi. Sa alok nito, at agad na nakatulog sa loob lang ng ilang sandali. Desidido si Akane na manatiling gising at pinilit labanan ang antok. Pero habang lumalalim ang gabi, tuluyan na siyang binalot ng pagod at nakatulog na rin. Maya-maya pa, ang kotse ay huminto. Nagising si Akane at napansing wala ng tao sa sasakyan. Kinabahan siya kaya agad siyang lumabas at nakita ang iba. Na nakatayo sa isang bangin, nakatingin sa isang kumikinang na liwanag sa ibaba. Ang nakita niya ay talagang hindi niya mapaniwalaan. Isang dambuhalang magic circle ang nakalatag sa lupa, at ang laki nito ay higit pa sa anumang naisip nila. Agad na naintindihan ni Hanada kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Mas malala pa ito kaysa sa inaasahan nila. Malapit nang makumpleto ang propesiya, mga kalansay. Ang nagsisimulang lumabas mula sa lupa, habang nakakulong pa rin sa loob ng mga higanteng kristal. Ang nakakapangilabot na liwanag nito ay nagbibigay ng masamang aura. Sa buong paligid, kinilabutan sila ng mapagtantong baka huli na ang lahat para sa kanila. Ang mga kalansay na ito ay ang 23 residente ng baryo na nabanggit sa ulat. Naalala ni Suo ang isang katulad na insidente mula sa nakaraan. 30 taon na ang nakalilipas, misteryosong naglaho ang mansyon ng Wakayama at muntik nang bumukas ang isang dimensional rift. Habang ipinapaliwanag niya ito, ang malaking haligi sa gitna ng magic circle ay nagsimulang bumuga ng malakas na enerhiya nang mapansin. Ito, hinimok sila ni Suo na kumilos ng mabilis. Binunot ni Hanada ang kaniyang espada at nagtanong kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Suo na kailangan nila itong pigilan. Agad siyang pinaalalahanan ni Akane tungkol sa utos ng direktor. Sinabihan silang maghintay ng karagdagang utos, pero bago pa sila makapag-usap, nakaramdam sila ng isang napakalakas na aura sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, nakita nila si Kanagi na nababalot ng matinding enerhiya at handa ng lumaban. Agad na na-realize ng grupo na mas malakas si Kanagi ngayon kaysa noon. Gayunpaman, hindi man lang natinag si Suo. Ngumisi lang siya, tumalon pasulong, at sinabihan ang iba na sumunod sa kaniya. Lahat sila ay mabilis na humabol, bagamat binalaan siya ni Akane na huwag masyadong padalos-dalos. Habang pababa sila sa magic circle, si Hinoy at ang mage ay biglang may naamoy sa hangin. Pakiramdam nila ay pamilyar ito, isang amoy na ilang beses na nilang naranasan sa kanilang buhay. Kasunod nito, marahas na nayanig ang lupa, at sa isang malakas na pagsabog, isang higanteng kamay ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Hinoy sa gulat. Alam na niya ngayon kung ano ang naaamoy nila. Ito ang baho ng isang ipinagbabawal na teknik, ang mismong propesiyang nakasulat sa aklat ng nakatutupok na init. Ipinaliwanag ni Hinoy na noong unang panahon sa panahon ng Edo, isang awakener na nagngangalang Banjo Shijima, na pinuno ng mga Dark Magus, ay gumawa ng malawakang pagpaslang. Ang mga onmyoji ang pumatay sa kaniya kinalaunan, pero isang buong baryo ang nadamay sa buong gulo. Kinolekta ni Shijima ang dugo ng mga namatay na taga-baryo at ginamit ito para gumuhit ng magic circle, upang matiyak na muli siyang isisilang makalipas ang 1,000 taon. Ang layunin niya, lamunin ang lahat at pagharian ang mundo bilang hari ng mga demonyo. Bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang ipinagbabawal na teknik na nagpapakita kung paano isasakripisyo ang mga buhay na nilalang para sa kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, sa kasalukuyan, si Shijima ay
Muling nabuhay bilang isang boss na walang nakakaalam ng ranggo. Malinaw ang kaniyang misyon, ang tuparin ang propesiya ng nakatutupok na init. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay at napangiwi, nang mapagtantong bumalik siya na may mas mahinang kapangyarihan kaysa sa kaniyang inaasahan. Nagtaka siya kung kulang ba ang mga isinakripisyo para sa ritual. Habang tumitingin sa paligid, natatawa niyang napansin na kahit lumipas na ang 1,000 taon, hindi man lang nagbago ang lugar na ito, pero sumilay ang isang maladyablong ngiti sa kaniyang mga labi nang makita ang anti-prophecy unit na papalapit. Akala niya ay mga karagdagang sakripisyo lang sila para sa kaniya, gamit ang kaniyang dark arts. Pinakawalan niya ang plato ng yin, na nagdulot ng malaking pagsabog sa mismong ilalim ng sumusugod na anti-prophecy unit. Nag-alala si Kanagi ng tamaan ng pagsabog sina Hanada at Akane, pero maayos lang sila nang mawala ang usok. Pagkatapos ay nagdilim ang kaniyang mukha nang makita ang isang dark magic circle na lumitaw sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. Ito ang Death Realm, isang dark art. Daan-daang mga espiritu ang lumabas mula sa circle, pilit na inaabot ng kanilang mga multong kamay ni Hanada at Akane. Sila ay nahihirapan at agad nilang na-realize na mas bihasa si Shijima kaysa sa iniisip nila. Habang pinapanood ni Shijima ang bisa ng kaniyang mahika, bigla siyang may naramdaman sa kaniyang likuran. Si Kanagi pala iyon na inaatake siya ng hindi inaasahan. Madali itong iniwasan ni Shijima, yumuko, at humakbang patagilid ng walang kahirap-hirap. Ngumisi siya at tinawag na amateur si Kanagi, sabay gamit ng plato ng yin sa mismong ilalim nito. Sumabog ang lahat, pero laking gulat ni Shijima nang makitang walang galos si Kanagi. Gumanti si Kanagi gamit ang Thunderbolt Hadad na skill niya, pero hinarang ito ni Shijima gamit ang sarili niyang dark magic. Kahit napigilan ang atake, napabilib pa rin si Shijima sa naging desisyon ni Kanagi sa pagpili ng skill. Mula sa usok, sumulpot si Suo sa likuran ni Shijima at ginamit ang Chrysanthemum spell pinauulanan siya nito ng mga matatalim na kutsilyo. Nagulat si Shijima pero madali niya itong naiwasan sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Habang nasa taas siya, may inilabas pang isang spell si Suo. Alam na ni Suo na hindi basta-basta tutumba si Shijima sa ganon kahinang skill, kaya naman buong lakas niyang ibinalibag ang kanyang sandata. Ginamit niya ang autumn skill para paulanan ng kutsilyo ang kalaban mula sa langit, pero nginisiyan lang ito ni Shijima at tinawag na ulan lang ng mga kislap. Ginawa niyang parang espada ang kamay niya para harangin ito, pero ramdam niya ang tindi ng puwersa. Dito napagtanto ni Shijima na si Suo ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Habang nanonood si Kanagi sa gilid, naisip niya na parang walang katapusan ang lakas ni Shijima. Ibang-iba siya sa lahat ng mga kalabang nakaharap nila noon. Pakiramdam ni Shijima, mas malakas pa siya kaysa sa mga founder. Habang pinag-iisipan ito ni Kanagi, bigla niyang narinig ang tawag ng kanyang mga kaibigan. Napalingon siya at laking gulat niya nang makitang tinatamaan ng mga black art skill sina Akane at Hanada. Buti na lang at mabilis silang nakalayo sa atake. Sabay silang sumugod kay Shijima habang nakikipagbakbakan pa ito kay Suo. Nagpatawag naman si Shijima ng 3 skeleton demon para harapin sina Akane at Hanada. May sumulpot na demonyo sa harap ni Hanada kaya agad niya itong sinipa, pero nagulat siya dahil parang wala man lang itong talab. Ang katawan ng mga halimaw na ito ay kasing tigas ng mga minotaur na nilabanan nila dati. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang palitan ng mga atake ni Shijima at Suo. Hinarangan ng isa sa mga skeleton demon ang daan ni Kanagi. Sinamantala naman ito ni Shijima para asarin si Suo. Sinabihan niya si Suo na walang darating na tulong mula sa mga kaibigan nito, pero bago pa matapos magsalita si Shijima, tinaga na siya ni Suo sa balikat. Hindi ko kailangan ng tulong. Sigaw niya sabay turo kay Shijima. Layo. Sa sarili kong kakayahan lang ako umaasa. Pinunasan lang ni Shijima ang dugo sa sugat niya at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Sabi niya, hindi rin daw niya kailangan ng kahit sino. Lalamunin daw niya ang lahat. Kasunod nito, mabilis siyang sumugod kay Suo na bahagya lang nakaharang sa tindi ng atake. Habang hirap na hirap si Suo na pigilan ang walang humpay na pagsugod ni Shijima, narinig niyang may tumatawag sa pangalan niya mula sa likuran. Si Kanagi pala yon, diretso ang sugod kay Shijima. Natigilan si Shijima nang makita si Kanagi, lalo na't nagpadala na siya ng demonyo para itumba ito. Mabilis siyang lumingon at nakitang nakikipaglaban pa rin ang iba sa kani-kanilang demonyo, pero ang ipinadala niya kay Kanagi. Ayun, hati na ang katawan sa sahig. Habang lito pa si Shijima, isang napakalakas na suntok sa mukha ang ibinigay sa kanya ni Kanagi, kaya tumalsik at gumarasgas siya sa lupa. Pati si Suo ay napabilib sa atakeng yon. Tapos, nagmungkahi si Kanagi na magtulungan sila para talunin si Shijima. Sandaling natigilan si Suo. Hindi pa man natatalo ni Kanagi at Akane ang kani-kanilang kalaban, pero ang lalaking to, nagawa na. At ngayon, nag-aalok pa ito ng tulong. Pero dahil sa sobrang taas ng pride ni Suo, diretsahan niyang tinanggihan ang alok ni Kanagi. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Kaya ko tong mag-isa. Deklara niya. Hindi makapaniwala si Kanagi sa narinig. Pero bago pa sila makapagtalo, biglang sumugod ng malapitan si Shijima.
Inilabas niya ang kanyang Magatsu's breath technique. Isang napakalakas na beam ang tumama sa kanilang dalawa. Nagawang harangin ito ni Suo, pero si Kanagi ay tumalsik sa malayo. Tumama ng malakas ang katawan niya sa isang puno dahil sa tindi ng atake, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Habang nawawalan siya ng malay at ant-anting nahuhulog sa kawalan, nakita niya ang kaluluwa ni Hinoy at ng mage na nakatayo doon. Sinabi sa kanya ni Hinoy na nawalan siya ng malay, kaya naman ipinatawag nila siya sa loob ng sarili niyang kamalayan. Kahit punong-puno ng pasa ang katawan at iniinda ang matinding sakit, pinilit pa rin ni Kanagi na tumayo at nakiusap na ibalik na siya sa laban. Kailangan niyang lumaban. Pero bago pa sila makasagot, isang malalim at nakapanghihilakbot na boses ang umalingaunggaw sa paligid. Inutusan siyang umatras muna sa labanan. Samantala, sa labas, hirap na si Suo. Sa gitna ng mga walang awang atake ni Shijima, nakuha pa nitong ngumisi at pinuri si Suo dahil sa pag-uugali nito na katulad sa kanya. Naniniwala silang hindi nila kailangan ng tulong ng iba, kaya naman ibinuhos na ni Shijima ang lahat ng lakas niya para sa susunod na atake. May kasamang demonyong ngisi at matinding pagnanais na lamunin ang lahat, nagpakawala siya ng isang napakalakas na hampas. Nabali ang espada ni Suo. Kahit nagulat, mabilis pa ring nagpatawag si Suo ng panibagong talim at iwinasiwas ito. Pero parang wala lang ito kay Shijima, na madaling nakaiwas tumikwas ang katawan niya sa paraang parang hindi tao ang flexibility. Halatang mas nag-enjoy si Shijima habang lalong nahihirapan si Suo. Samantala, pabalik naman tayo sa mundo ng mga espiritu. Pinapanood ng spirit form ni Kanagi ang nagaganap na laban. Alam nilang mas malakas si Shijima kaysa sa kahit sino doon. Sinabi ni Hinoy kay Kanagi na hindi na niya ito kayang harapin. Dagdag pa ng mage, nakatatakot ang tindi ng kontrol at husay ni Shijima. Kung marami lang sanang tao ang nakatira sa lugar na to, baka naging Demon King na si Shijima, nagbabala siya kay Kanagi. Na kapag nakuha rin ni Shijima ang buhay niya, lalo itong lalakas at maghahasik ng lagim sa buong mundo. Sabi nila, nagkataon lang daw na nahanap nila yung Grimoire. Tapos, lumapit na si Hinoy. Nakiusap siya kay Kanagi na ipahiram muna sa kanila ang katawan nito para sila na ang tumapos sa problema. Pero laking gulat nila nang tumanggi ng harapan si Kanagi. Humingi siya ng paumanhin, pero naging matatag ang kanyang boses. Hindi na ito pagsasanay. Totoo na to. Paliwanag niya na kailangan niyang malampasan ang pagsubok na ito ng mag-isa. Kailangan niyang gawin ito sa paraang gagawin niya ring pagdating ng panahon. Puno ng tiwala sa sarili at determinasyon, tiningnan niya sila at tinanong kung sang-ayon ba sila. Susubukan pa sana ng mage na makipagtalo, pero pinatigil siya ni Hinoy ng may tawa. Sabi niya kay Kanagi, tinalo mo na kami. Inilagay ni Hinoy ang kamay niya sa balikat ni Kanagi. Ipinaalala niya rito ang sinabi nito na lalampasan niya ang mga founder. Pagkatapos, hinimok niya si Kanagi na sumugod na. Gamitin mo lahat ng natutunan mo at gawin mo sa sarili mong paraan. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ni Kanagi. Taglay ang determinasyon, hinarap niya ang labanan at nakiusap sa mga founder na bantayan siya. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Shijima at Suo na kasalukuyang naglalaban. Bugbog sarado na si Suo. Saktong pagdilat ng mga mata ni Suo, umatake na naman si Shijima. Tumalsik ito sa ere. Habang nasa himpapawid si Suo, naghanda na si Shijima para sa kanyang huling banat. Gusto na niya itong tapusin. Pero habang naghahanda si Suo sa tatamang atake, may biglang sumalo sa kanya sa ere. Nasalo ni Kanagi si Suo pati na ang espada nito. Habang nasa ere pa, hiniram niya agad ang espada ni Suo. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya si Suo pababa para hindi ito matamaan ng magic beam. Bumagsak si Suo sa lupa, at agad na itinuon ni Shijima ang atensyon niya kay Kanagi. Nasa ere pa rin si Kanagi. Nagpakawala muli si Shijima ng Magatsu's breath direkta sa kanya. Gulat na gulat siya dahil kalmadong ginagamit ni Kanagi ang one-handed sword style ni Hinoy. Sa tindi ng focus, tinabas ni Kanagi ang atake, at nahati ito ng malinis. Pagkatapos, gamit ang matinding kontrol, tinamaan niya ang braso ni Shijima at tuluyan itong naputol. Tulala at takot na takot si Shijima, hindi siya makapagsalita, hindi niya alam ang nangyari. Nanginginig sa galit, sumigaw siya tungkol sa kanyang pagkatao, pero malamig na sumagot si Kanagi. Sabi niya, siya ang lalampas sa mga founder. Tinanong naman ng mage si Hinoy kung mananalo ba si Kanagi. Hindi pa alam ni Hinoy. Pero sigurado siyang hindi tanga si Kanagi. Hinala niya, baka may natutunang bago si Kanagi habang natutulog ito sa sasakyan. Napangiti ng malapad si Hinoy, habang iniisip kung ito ba ay isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan. Gulat din si Suo habang pinapanood si Kanagi na gumalaw ng napakabilis at napakaswave. Kani-kanina lang, tinanggihan niya ang tulong ni Kanagi. Pero ngayon, ang tulong na yun ang nagliligtas sa buhay niya. Samantala, walang tigil sa pag-atake si Kanagi kay Shijima, kaya napilitan itong mag-teleport pa atras. Gumanti si Shijima gamit ang dark art skill niyang pomegranate at nagpaulan ng mga energy blast. Sinubukang umiwas ni Kanagi pero agad niyang napansin na sinusundan siya ng mga ito.
Patalon-talon si Kanagi para makalayo, pero patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga pagsabog. Bigla niyang naalala ang isa sa mga skill ng mga founder na tinatawag na aftershock. Ipinatama niya ang paa niya sa lupa, at nagpalabas ng harang na bato para harangin ang mga atake. Nagulat si Shijima sa taktika ni Kanagi, pero agad din siyang nagpakawala ng mas marami pang atake. Sumagot si Kanagi gamit ang mga nadurog na bato para gawing pananggalang muli. Nang makakita ng pagkakataon, pinagsama ni Kanagi ang dalawang skill at biglang sumulpot sa likuran ni Shijima. Halos hindi na nakailag si Shijima. Agad siyang bumawi at nagpakawala ng yin blast. Tinanggap ni Kanagi ang tama, pero nabawasan niya ang impact nito gamit ang isang lumilipad na bato bilang tuntungan. Sumugod siya kay Shijima habang inaalala ang mga turo ng mga founder. Muling nakaiwas si Shijima. Kahit ang mga founder na nanonood sa malayo ay gulat na gulat sa bilis ng paglakas ni Kanagi at sa sunod-sunod nitong atake. Ginamit ni Shijima ang kanyang forbidden art at nagpatawag ng isang higanteng kalansay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga buto. Nagpalabas si Kanagi ng nagliliyab na apoy sa kanyang espada, kaya naging isang nag-aapoy na talim ang kanyang sandata at iwinasiwas ito. Nagbabagang espada habang nakatingin si Shijima na hindi makapaniwala. Inaalala ang mga turo ni Hinoy tungkol sa talim at sa mga magic art ni Mage. Hindi lang basta dalawang yon ang gusto ni Kanagi. Sa determinasyong yon, nagawa niyang gamitin ang skill na Blazing Fire Cutting Blade, na binalot ang kanyang espada ng nagbabagang apoy. Sa isang mabilis na wasiwas, hinati niya ang skeleton mula ulo hanggang paa habang hinihiwa rin si Shijima sa gitna. Nagulat ang lahat sa ginawa niyang to, ang pagsamahin ang dalawang magic skill sa ganoong paraan. Manghang-mangha ang Alchemist founder, at tinawag si Kanagi na isang irregular dahil sa kakayahan nitong magpalit-palit at pagsamahin ang lahat ng uri ng skills. Hindi niya inaasahang kaya ni Kanagi na pag-isahin ang mga teknik ng ganoon kadali, at hinala niya ay baka may mas malalim pa siyang potensyal. Bigla namang naglaho ang alchemist, kaya naiwang nalilito si Hinoy. Si Mage naman, na nakarinig sa mga sinabi niya, ay sumang-ayon at napagtantong baka minaliit lang nila ang kakayahan ni Kanagi. Ngayon ay nakakaramdam siya ng kaunting pag-aalala, at napapaisip kung tama bang palakihin ang isang taong katulad niya. Pero, tuwang-tuwa si Hinoy sa lakas ni Kanagi. At sabik na makita kung hanggang saan pa ang itatagal nito. Nang lumapag si Kanagi sa lupa na bugbog sarado, nagulat siya nang makitang si Shijima, na nahati na sa dalawa, ay nagsisimulang mabuo muli gamit ang sarili nitong dugo. Galit na bumulyaw si Shijima na kung tumama lang daw ang atake sa ulo niya, baka namatay na siya. Gamit ang madilim na enerhiya, bumuo siya ng isang death ball, at nangakong tatapusin na niya ang lahat. Pero, habang nagsasalita siya, biglang hinalas ni Chuo ang leeg niya mula sa likuran. Napugutan si Shijima, na talagang hindi nakapaghanda. Habang bumabagsak ang katawan nito, sinalo ni Chuo si Kanagi na nawalan na ng malay. Habang buhat siya, naalala ni Chuo ang isang lumang alaw-ala. Ganito rin siya binuhat ng kanyang kuya noon, isang napakalamig na gabi noon sa ilalim ng tulay, habang balot ng niebe ang paligid. Nangako ang kuya niya na kukuha ng pagkain para sa kanya kinaumagahan. Habang nakatulog na si Chuo, nakarinig sila ng tunog ng isang marangyang parada sa itaas ng tulay. Nagsasaya ang iba habang nanginginig naman sila sa lamig at kumakalam ang mga sikmura. Ang alaalang ito ang nagpaalala kay Chuo kung bakit pinili niyang mapag-isa. Sinubukan siyang kontrolin ni Shijima sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang pangungulila. Pero ngayong tinitingnan niya si Kanagi, may napagtanto siya. Hindi siya tunay na nag-iisa, at kahit mag-isa pa siya, kaya niya itong tiisin. Habang iniisip niya to, nagsimulang magbitak ang barrier sa paligid nila. Mabilis na sumugod sina Akane at Han. At agad na nag-alala nang makitang walang malay si Kanagi. Nang makumpirma nilang hinimatay lang siya, napansin ni Haneda na ang barrier ay guguho na mula sa loob. Nagbabala siya na kailangan na nilang kumilos ng mabilis. Nagtanong si Haneda kung anong mangyayari kapag ang enerhiya sa loob ng barrier ay sumabog palabas. Mahigpit na hinawakan ni Chuo ang kanyang espada, at sinabing kapag nangyari yon, lahat sila ay madudurog at mamamatay. Ang tanging paraan ay tapatan ito ng kanilang pinakamalakas na atake para subukang itaboy ito. Kahit na sinabi ito ni Chuo nang may kumpiyansa, sa kaloob-looban niya, hindi siya sigurado kung kakayanin ba nila ito sa kalagayan nila ngayon, pero wala na silang ibang pagpipilian. Habang naghahanda sila, biglang itinaas ni Kanagi ang kanyang espada kahit wala pa ring malay, at nag-ipon ng enerhiya rito. Gulat na gulat si Chuo sa nakita niya. Sa loob ng isip ni Kanagi, kinuha ni Hinoy ang kontrol at ginabayan ang kanyang katawan, habang ang barrier ay sumasabog, inilabas ng lahat ang kanilang buong lakas, habang isinasagawa naman ni Hinoy ang kanyang one-handed style, splitting cloud attack. Sa labas ng barrier, isang lalaking may pulang buhok ang nagmamadaling papunta sa eksena, kasama ang dalawa pang lalaki. Nagbabala. Ang kanyang mga tauhan naguguho na ang barrier. Bigla itong sumabog.
Natakot ang mga lalaki na baka huli na sila, pero sa kanilang pagkagulat, isang maningning na asul na liwanag ang bumaon sa langit mula sa espada ni Kanagi, namangha ang lalaking may pulang buhok. Habang nanonood, at kinilala ang liwanag na yon bilang isang perpektong teknik sa espada na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pangalan niya ay Chuo Makoto, ang kapitan ng Anti-Prophecy Unit. Habang pinagmamasdan ng pangyayaring to, napaisip siya kung kaninong gawa kaya ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sa isang eroplanong lumilipad sa Peru, kausap ni Midori si Makoto. Namamangha siya na ang bagong miyembro ay kapipigil lang sa isang hindi kilalang propesiya. Samantala, sa Japan, si Makoto, nakausap pa rin siya, ay nahaharap sa isang rank 1 na propesiya. Isa na, ayon sa kanya, ay mas mataas ang antas kaysa sa mga nakaharap nila noon. Si Midori, sa halip na sumakay sa loob ng eroplano, ay nakaupo sa ibabaw nito, nakangiti habang iniisip kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng Anti-Prophecy Unit kahit wala siya roon para makita ito mismo. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang tuwa nang ibunyag ni Makoto na ang pangunahing miyembrong pumigil sa propesiya ay walang iba kundi si Kanagi, ang kanagiring iyon na 2 araw pa lang na sumasali sa grupo. Sa gulat niya, si Makoto ay desperadong nagtanong kung sino ba talaga siya. Nang walang pag-aalinlangan, buong kumpiyansang idineklara ni Midori na si Kanagi ang tatapos sa lahat ng mga propesiya. Matagal na nilang hinihintay ang kanyang pagdating, may matinding pakiramdam ng pag-asa sa paligid niya, na tila ba siya ang matagal na nilang hinahanap, si Makoto, na nag-aalinlangan sa ganoon kalaking pag-asa, ay nagtanong kung talagang tama ba ang tiwala nila sa kanya. Sa halip na makipagtalo, siya ay sinabihan na lang na tingnan ito sa sarili niyang mga mata. Sa pag-iba ng usapan, pinilit ni Makoto si Midori na bumalik na, kailangan ang presensya niya, dahil ang pagharap sa isang kalabang kasing lakas niya nang wala siya ay talagang nagiging mahirap. Napatawa na lang si Midori at nagbigay ng maikling paumanhin, bago lumipat ang atensyon. Habang nangyayari yon, lumapit si Ren, at baka sa boses niya ang pagmamadali habang nagbabala tungkol sa isang malaking propesiya na nagaganap sa harap nila. Isang dambuhalang kaaway ito, isang super rank prophecy, ang pinuno ng nakamamatay na impeksyon si Ishtam. Habang sumusugod ang dambuhalang nilalang sa kanya, sinabihan ni Midori si Makoto na kumapit lang, at nangakong tatapusin niya agad ito. Nang walang pag-aalinlangan, inilahad niya ang kanyang kamay, at nagpakawala ng Divine Wind Turbulence. Sa mismong sandaling yon, sa loob ng isang hospital ward, biglang napadilat ang mga mata ni Kanagi. Isang gulat na sigaw ang lumabas sa kanyang mga labi, habang bigla siyang napabangon. Isang nurse, nang mapansin ang bigla niyang pagkilos, ay agad na lumapit para pakalmahin siya. Sinabi nito sa kanya na sa wakas, ay nagkamalay na siya. Nanatili siya sa Anti-Prophecy Infirmary, at tulog simula pa noong matapos ang kanyang misyon. Pagkarinig nito, naisip ni Kanagi kung nawalan lang ba talaga siya ng malay. Sobrang lalim ng tulog niya kaya hindi man lang siya nakapasok sa spatial realm para mag-ensayo kasama ang mga founder. Siniguro ng nurse na maayos na siya, hinawi ang kurtina, at pinaalalahanan siyang tawagin lang sila kung may kailangan siya. Nang bumukas ang kurtina, napansin ni Kanagi si Suo na nakaupo sa malapit, nakakrus ang mga braso, at tahimik siyang pinagmamasdan. Pagkakita sa kanya, naisip ni Kanagi kung binabantayan ba siya nito sa buong oras na wala siyang malay. Tumingin sa paligid si Kanagi, at napansing wala sina Hinata at Akane. Sa kuryosidad, tinanong niya kung nasaan ang mga ito, at sinabi ni Suo na kasalukuyan silang nag-iensayo. Dahil sa pagkadismaya sa tingin nila ay kawalan ng silbi sa huling laban, kalmadong sinabi ni Suo na sadyang napakalakas ng kapangyarihan ni Kanagi. Nabigla ang batang bida nang makarinig ng papuri mula sa isang taong tulad ni Suo, pero bago pa niya ito lubos na maproseso, biglang tumayo si Suo, at agresibong nagtanong kung sino ba talaga siya. Wala pang 2 araw mula nang dumating siya. Natalo na ni Kanagi ang isang rank 3 at isang potensyal na rank 1 boss habang gumagamit ng pambihirang fusion spell. Ulit na nagtanong si Suo, pilit na inaalam ang tunay na pagkatao ni Kanagi, at kung paano siya magiging katulad nito. Habang nagpupumilit si Suo na makakuha ng sagot, biglang dumating si Makoto at nagtanong kung si Kanagi ba ang hinahanap niya. Kinumpirma ito ni Kanagi, pero nagulantang si Suo sa hindi inaasahang pagdating ng kanyang kuya. Nilagpasan lang ni Makoto si Suo nang hindi man lang ito sinusulyapan, habang nag-aalangang nagtanong si Kanagi kung kuya nga ba niya talaga si Suo. Sa sandaling lumabas ang tanong na yon, biglang binunot ni Makoto ang kanyang espada, at iniswing ito ilang pulgada lang ang layo sa lahat. Parehong nabigla sina Suo at Kanagi. Matapos umiwas sa atake, naisip ni Kanagi kung isa ba itong uri ng pagsusulit. Si Makoto naman, namangha kung paanong ang isang trainee lang ay nagawang makaiwas sa kanyang hataw. Kinumpirma niyang isa itong test, at nakapasa si Kanagi. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakilala siya bilang ang kapitan ng squad ni Suo, si Su Makoto. Doon lang lubos na napagtanto ni Kanagi. Kuya nga talaga ni Suo si Makoto. Pagkatapos ng maikling katahimikan, inanunsyo ni Makoto ang balita.
Dahil sa pambihirang pinakita ni Kanagi laban sa Rank 1 Disaster, pansamantala siyang sasali sa squad nito. Nagulat si Kanagi sa anunsyong ito, pero mas lalong nagulantang si Suo. Ramdam ang matinding inggit sa kanyang kalooban. Kahit pa kapatid siya ni Makoto, siya mismo ay hindi pinapayagang sumali sa squad nito. Hindi na nag-aksaya ng oras, inutusan ni Makoto si Kanagi na sumunod sa kanya para sa isang briefing. Sa likuran, napakuyom ng husto si Suo sa inis hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamao. Samantala, sa training area, seryosong nag-iensayo ang Anti-Prophecy Unit Duo. Gumagamit si Akane ng maraming armas habang nakatuon naman si Hinata sa pagharang ng mga atake nito. Pero kahit anong pilit nila, alam nilang halos imposibleng maabot ang level ni Kanagi. Habang nagpapatuloy sila sa pag-iensayo, biglang pumasok si Midori. Inanunsyo niya ang kanyang pagdating dala ang mga chocolate mula sa Peru. Pero sa gulat niya, hindi man lang pinansin ang mga chocolate at sa halip ay sinugod siya ng dalawa, at excited na nagtanong kung gaano siya katagal mananatili sa Japan. Nang sabihin ni Midori na 1 linggo siya roon, agad na nagpumilit ang dalawa na mag-ensayo sa ilalim niya sa panahong yon. Ayaw nilang hayaang malampasan sila ni Kanagi nang hindi man lang lumalaban. Nabigla si Midori dahil hindi niya inaasahang ganito sila kadeterminado. Pumayag siyang sanayin sila pero nagtanong tungkol kay Suo kung gusto rin ba nitong sumali. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Suo na bakas ang matinding determinasyon sa mukha. Kinumpirma niya na sasali rin siya. Samantala, sa hall, sinasabayan ni Kanagi ang mabilis na paglakad ni Makoto. Balik sa training room, nagulat ang grupo nang makitang determinadong sumali rin si Suo sa kanila. Inihayag ni Suo na kinuha si Kanagi ng kanyang kuya para pansamantalang sumali sa squad nito. Nagulantang ang dalawa sa balitang ito, at doon nila napagtanto kung gaano nakalayo ang narating ni Kanagi. Ang personal na ma-recruit ni Makoto ay hindi biro. Gayunpaman, nakikita ito ni Suo bilang tanda ng sarili niyang kakulangan. Kumpara kay Kanagi, naniniwala siyang kailangan pa niyang mas pagbutihin ang sarili. Habang nasa hallway, nakaramdam ng kuryosidad si Kanagi. Tinanong niya si Makoto tungkol sa pulong. Sinabi ni Makoto na tungkol ito sa susunod nilang misyon na aalisan nila bukas. Habang naglalakad, biglang huminto si Makoto at nagtanong kung malapit ba si Kanagi sa kanyang nakababatang kapatid. Naaalala ang huli nilang laban noong pinahiram siya ni Suo ng espada, masayang kinumpirma ni Kanagi na handa na siya. Kahit nagdedma-dedmahan si Makoto, lihim siyang nag-aalala sa kapatid niya, pero hindi niya lang ito pinapakita. Dahil dito, maling inakala ni Suo na galit sa kanya ang kuya niya, at wala itong pakialam sa kanya. Ang totoo niyan, noong bumisita si Makoto noon, hindi naman niya binaliwala si Suo. Sadyang hindi niya lang masikmurang makita ang mga sugat nito. Pero dahil sa maling akalang ito, naniwala si Suo na binabaliwala siya ng kuya niya, kaya lalo siyang naging determinadong itaya ang buhay niya. Gusto niyang lalong lumakas para lang mapansin ni Makoto. Pero sa kabilang banda, ayaw naman ni Makoto na maging mas malakas pa si Suo. Ang gusto lang niya ay maging ligtas ang kapatid. Ang matinding hindi pagkakaunawaang ito ang nagtutulak kay Suo na malampasan si Kanagi. Naniniwala siya na doon lang siya kikilalanin ng kuya niya. Balang araw, umaasa siyang matatalo niya mismo si Makoto. Samantala, dahil sa kuryosidad ni Kanagi, lalo pa niyang tinanong si Makoto, hanggang sa umamin din ito na talagang mahalaga sa kanya ang kanyang bunsong kapatid. Para kay Kanagi, nakakaantig ito ng puso. Balik sa training area, habang ipinapaliwanag ni Suo ang lahat sa grupo, nalilito naman si Akane. Kahit na sinasabi ni Suo na gusto niyang malampasan ang kuya niya at patunayan ang sarili, malalim pa rin ang respeto niya rito. Habang nagpapatuloy sa training kasama si Hinata, nasabi ni Akane na sa huli, gusto lang naman ni Suo na mapansin siya ng kuya niya. Naantig dito si Hinata, pero parang may tinamaan kay Suo sa sinabi ni Akane, kaya bigla siyang nagnalit sa galit. Samantala, sa meeting, nalaman ni Kanagi ang 3 pangunahing rules ng squad. Una, maging mabilis. Pangalawa, panatilihin ang bagsik ng atake. Pangatlo, lampasan ang mga kahinaan. Sa buong Counterforce Division, ang squad ni Makoto ang itinuturing na pinakamalakas pagdating sa pakikipaglaban. Binubuo ang squad ng hindi bababa sa 7 miyembro, na idinisenyo para maging isang maliit pero elite na puwersa. Ang pangunahing target nila ay ang mga rank 1 at mas matataas pang banta. Sakay ng helicopter, habang hinahatid ang squad ni Makoto. Isang miyembro ng squad na nagngangalang Jakaru ang kaswal na nagsabi na 70% ng lakas ng team ay galing sa kanilang captain. Ang iba ay parang extra na lang. Dahil temporary member lang si Kanagi, hindi inaasahan na marami siyang magagawa. Pero habang nagpapaliwanag si Jakaru, hindi nakikinig si Kanagi dahil busy siya sa kanyang cellphone. Pinansin ito ni Jakaru, kaya humingi ng paumanhin si Kanagi at nagpaliwanag na kailangan niyang kontakin ang kanyang mga kaibigan. Naguluhan si Jakaru at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa pagkontak. Sinusubukan kasing kontakin ni Kanagi ang Anti-Prophecy Group. Palagi siyang kinukulit ng mga founder tungkol dito. Habang nagtitraining ang grupo, natanggap nila ang kanyang mensahe at nabigla ang lahat.
Lalo na si Suo, na nagtataka kung ano bang pumasok sa isip ni Kanagi, at nag-send siya nito. Agad nilang ipinakita ang message kay Midori. Natuklasan ni Midori na ang mensahe ay naglalaman ng tatlong magkakahiwalay na payo, na bawat isa ay sadyang ginawa para sa bawat tao. Humanga si Midori sa detalyadong gabay kung paano lalong lalakas. Ngumingiti niyang iniabot ang kanyang kamay. Itinanong niya kung susundin nila ang payo o tatanggihan ito. Dahil itinuturing itong isang hamon, tinanggap ito ng lahat. Lalo na si Suo, nagalit na galit dahil parang binudburan lang ni Kanagi ng asin ang kanilang mga sugat, balik sa eroplano. Sinabihan ni Jakaru si Kanagi na nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Pagpunas ni Kanagi sa bintana, namangha siya sa kanyang nakita. Nakakita siya ng malawak at manyebeng kabundukan na may mga naglalakihang tulis na kristal na nakausli sa lupa. Ang misyon nila ay harapin ang isang Rank 1 prophecy, ang nagyayelong daigdig. Ang sakunang ito ay nagbabantang i-freeze ang buong planeta. Ang mga apektadong lugar ay mabilis na lumalawak sa paraang nakakabahala. Kapag hindi ito napigilan, maaaring lamunin ang buong mundo at maubos ang lahat ng buhay. Ang pangyayaring ito ay sabay-sabay na nagaganap sa 17 magkakaibang lokasyon sa iba't ibang bansa, at marami rito ay sa mga lungsod. Mas lalo lang nitong pinapalala ang krisis. Binigyan ni Vice Captain Kashi ang squad ng briefing tungkol sa sitwasyon, at binigyang diin na hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras. Ayon sa mga report, ang pagyeyelo ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa inaasahan. Bilang pinuno ng misyon, iniutos ni Makoto sa squad na tumalon. Kailangan nilang tumalon mula sa likurang pinto ng helicopter dahil hindi na ito ligtas na makakatuloy pa. Bago sila tumalon, pinaalalahanan niya sila na walang dapat mapahamak na buhay ng tao. Para ganahan ang lahat, nag-utos siya ng isang chant. Sabay-sabay nilang isinigaw ang tatlong rules ng squad. Habang nakatayo sa likuran, nagbubulay-bulay si Kanagi tungkol sa kanyang laban. Sa huli, umasa na naman siya kay Hinoy. Dahil determinadong lumakas sa pansamantalang misyon na ito, nakakita siya ng pagkakataon. Gusto niyang matuto mula sa ibang miyembro. Habang tumatalon ang lahat mula sa helicopter, napagpasyahan ni Kanagi na tapusin ito ng mag-isa. Ito ang kanyang unang Rank 1 prophecy. Sa ganap na 10:17 ng umaga, lahat sila ay ligtas na nakalapag sa lupa. Napakalamig ng hangin, at kahit isa siyang awakener, sinisipon na si Jakaru, at nagtataka siya kung bakit ganito katindi ang epekto ng temperatura sa kanya. Ipinaliwanag ni Kashi na ang lamig ay mas malala pa kaysa sa nakasaad sa mga report. Sinabihan din niya ang squad na napakalawak ng lugar. Iminungkahi niyang magtayo ng camp sa gitna. Nang marinig ito, may pinag-iisipan si Makoto pero hindi niya ito sinasabi. Samantala, tinanong ni Kanagi si Jakaru kung ang prophecy na nagyayelong daigdig ay nakatala sa kahit anong aklat ng propesiya. Itinatanggi ito ni Jakaru. Ibinunyag na ang anti-prophecy unit ang nakahula nito gamit ang kanilang kakaibang kakayahan. Marami mang propesiya ang umiiral. Ngayon lang may miyembrong matagumpay na nakatukoy ng isang ranggo 1 na propesiya. Ito ang dahilan kaya ang pangkat ni Makoto ang pinili para sa misyong ito dahil sa tindi ng panganib. Nasagot na ang tanong ni Kanagi. Pero napansin ni Kashi na tila kinakabahan ito ng bahagya. Pinakalma siya ni Kashi at sinabing mas mabuti ng kabahan kaysa magpabaya pero hindi niya dapat itong gawing pasanin. Inakbayan naman ni Jakaru si Kanage habang inuulit ang sinabi ni Kashi. Ipinaalala niya rito na kasama niya ang pinakamagaling na grupo sa buong anti-prophecy unit. Sinigawan ni Kashi si Jakaru dahil sa sobrang pagiging kampante nito, kaya agad namang humingi ng paumanhin ang huli. Biglang itinaas ni Jakaru ang kanyang kamay, iniulat na may na-detect ang radar niyang mga kalaban sa direksyong 2:00, mga 200 metro ang layo. Tinanggap ni Kashi ang ulat at bigla na lang naglaho, at bumalik din matapos ang ilang sandali. Kinumpirma niyang nag-scout siya sa unahan, at nakakita ng 30 halimaw na tinatayang nasa ranggong S+. Ang mga nilalang na ito ay kabilang sa lahing ice gargoyle ng tribong Tai. Pagkarinig nito, agad na nag-utos si Makoto sa kanyang unit na ubusin ang kaaway. Sumugod ang pangkat sa paparating na mga halimaw, sa isang napaka-organisadong paraan, namangha si Kanagi sa kanilang pagtutulungan at galing sa pagbabantay sa paligid. Ibang-iba ang antas ng kanilang pagkilos kumpara sa mga trainee, kaya napagtanto niyang ang mga ito ay mga elite na mandirigma na higit pa sa mga regular na miyembro. Dahil gustong sumali sa laban, humingi ng pahintulot si Kanagi, na agad namang ibinigay ni Makoto. Binaliwala lang ang mga kaaway bilang mga S+ lang naman na ranggo. Nang makuha ang permiso, sumugod si Kanagi at sinipa ang isang halimaw sa ulo nito. Pero laking gulat niya nang biglang sumabog ang nilalang, dahilan para tumalsik ang mga piraso nito sa kung saan-saan. Si Kashi naman, habang mabilis na iniiwasan ang atake ng isang mapanghamong halimaw, ay nagbabala sa lahat na may mga halimaw na sadyang napakalakas na nakahalo sa kanila. Samantala, ginamit ni Kanagi ang kanyang fire-cutting blade, at tuluyang winasak ang isang halimaw gamit ang nagniningas na atake, na nagpatalsik dito ng malayo. Nang makita ito, natulala si Jakaru na ang isang katulad ni Kanagi ay nakagamit ng kasanayan sa nagniningas na espada. Humanga naman si Kashi.
Habang si Makoto naman ay mabilis lang na tinapos ang mga natitirang halimaw sa ilang kumpas lang ng kanyang espada. Napansin din niya ang nagniningas na espada ni Kanagi, at napagtantong ang asul na sinag na nakita niya kanina ay galing pala doon. Nang matalo ang mga halimaw, nagtayo ng kampo ang pangkat sa kabundukan at nagsimulang kumain. Habang kumakain, tinanong ni Kashi si Jakaru kung ano pa ang nakita nito sa kanyang radar. Iniulat ni Jakaru na walang banta ng mga boss, sa loob ng 10 kilometrong distansya. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Kashi, at sinabing maaari silang magpalipas ng gabi roon. Pero maya-maya ay nagtaka siya kung nasaan na si Kanagi at ang kapitan. Sa kabilang banda, nakaupo si Kanagi sa tapat ng sarili niyang bonfire. Sinusubukang paghaluin ang kanyang mga spell gaya ng ginawa niya noon. Pero habang nakatuon ang pansin niya sa proseso, biglang dumating ang kapitan mula sa likuran at pinuna ang pagiging masigasig niya sa pagsasanay. Dahil nabigla, muntik nang atakihin sa puso si Kanagi dahil sa sobrang tahimik na paglapit ni Makoto na kinatakutan niya ng husto. Matapos siyang pakalmahin, tumabi si Makoto kay Kanagi at tinanong kung unang beses ba niyang mag-camping at kung nahihirapan ba siya. Masiglang sinabi ni Kanagi na ayos lang siya, pero laking gulat niya ng kaswal na sabihin ni Makoto na gusto na niyang umuwi para humitit. Nagulat si Kanagi. Hindi niya akalaing ang isang taong katulad ng kapitan ay magsasalita tungkol sa paninigarilyo. Ngunit mas lalong nagulantang si Kanagi nang sabihin ni Makoto na gustong-gusto na niyang singhutin ang kanyang pusa. Dahil sa lito at kaba, namali ng intindi si Kanagi at inakalang droga ang tinutukoy ng kapitan. Agad niyang tinanong ang kapitan tungkol sa pusa nito, kaya naglabas ng phone si Makoto at nagpakita ng litrato. Tinanong ni Kanagi ang pangalan ng pusa, at sinabi ni Makoto na Oribe ito. Habang tinitingnan ni Kanagi ang litrato, napansin niya ang bagsik ng tingin ng pusa, pero tinanong na lang niya kung talagang miss na ito ni Makoto. Sa kanyang gulat, itinanggi ito ni Makoto at sinabing ang salbahe ni Oribe dahil lagi nitong kinakamot ang mga gamit niya. Lagi rin daw itong nagsusuka kung saan-saan at talagang sakit sa ulo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, inamin ni Makoto na napaka-cute pa rin ng pusa. Gaya na lang ng nakababatang kapatid niyang si Suo. Kakaiba para kay Kanagi na nagsasalita ng ganito si Makoto, pero nakinig lang siya. Ang kapitan naman, sa isang umaasang tono, ay nagpahayag ng pagnanais na balang araw ay makausap niya si Suo sa paraang katulad ng pakikipag-usap niya kay Kanagi ngayon. Dahil bugtong na anak, inamin ni Kanagi na hindi siya makaugnay, pero nagbigay siya ng mungkahi. Sabi niya, baka dapat tratuhin ni Makoto si Suo gaya ng pagtrato niya sa kanyang pusa. Nang marinig ito, napangiti si Makoto at sumang-ayon. Pagkatapos ay nagpakita siya ng ilang video sa kanyang phone kay Kanagi, na ikinagulat nito dahil sa footage kung saan tila sanggol kung ituring ng kapitan ang kanyang pusa. Habang natutuwa, itinanong ni Makoto kung ayos lang ba ang ganoong pag-uugali. Pagkatapos, nang may malambot na ekspresyon, tumingin siya kay Kanagi at nagtanong, kung maaari ba silang mag-ensayo ng magkasama. Ayaw sana ni Kanagi, pero dumating na si Kashi para sunduin sila. Noong gabing iyon, nanatili pa rin si Makoto at ang kanyang grupo. Hindi nila alam, may isang misteryosong tao na pumasok sa nagyayalong lupain, at simple lang ang suot nito. Parang pupunta lang sa beach, lalo siyang pumasok sa loob ng nagyayalong lugar, at sinabing may misyon daw siya. Isa siyang solo awakener na papunta rin sa bundok kung nasaan sina Makoto at ang kanyang squad. Sa kampo naman, habang tulog si Kanagi, napapanaginipan niyang nag-iensayo siya kasama ang mga founders. Ang lesson nila ngayon ay archery, para mas mahasa ang kaniyang konsentrasyon sa ilalim ng gabay ni Margaret. Napansin ni Margaret na pinapawisan si Kanagi, kaya tinanong siya nito kung nahihirapan ba siyang panatilihin ang kaniyang focus. Habang nag-iensayo, malakas na nagrereklamo si Hinoy kung bakit hindi sword training ang ginagawa nila ngayon. Agad siyang pinatahimik ng mage at ipinaalalang turno naman ni Margaret ngayon dahil kaniya noong nakaraang araw. Hangang-hanga si Margaret dahil hindi man lang natinag si Kanagi, senyales na malaki na ang improvement niya sa pagsasanay. Kasalukuyan siyang nasa isang misyon kasama ang isang mahusay na team, kaya naman ganado siyang ibigay ang lahat. Nakatitig ng maigi sa target, pinakawalan niya ang pana at saktong-sakto ito sa gitna ng may perpektong asintada. Namangha si Margaret sa galing niya habang napaupo naman si Kanagi sa sahig at nakahinga ng maluwag. Pinaalalahanan siya ni Margaret na huwag kalimutan ang pakiramdam na yon bago tinapos ang ensayo para sa araw na ito. Na-excite naman si Hinoy, agad na binunot ang kanyang espada at inutusan si Kanagi na bumangon na para mag-training. Pero bago pa man sila magsimula, biglang nagising si Kanagi dahil sa tawag ng mga kasamahan niya. Bago umalis, kinausap muna sila ni Makoto at sinabing ngayon na nila papatayin ang boss. Habang nagpapatuloy, nakaharap sila ng iba pang mga monster, isang grupo naman ng mga bluebird ngayon. Sabi ng mga founders sa loob ni Kanagi, mukhang madali lang ang misyong ito dahil sa lakas ng team nila. Pero napansin ng mage na parang balisa ang isa sa mga matatandang founder, tila may nararamdamang hindi maganda. Matapos ang laban, naubos din nila ang mga monster at inutusan ni Makoto si Jakaru na magmanman sa unahan. Iniulat ni Jakaru na may 2,000 metro mula sa kanila, malamang na nandoon ang isang malakas na boss.
Pagkatapos ay binalita niya ang isang nakakatakot na balita, makakarating sa kanila ang monster sa loob lang ng 10 segundo. Sa isang iglap, isang dambuhalang nilalang nakilala bilang Calamitus ang mabilis na sumusugod sa kanila ng may galit na mukha. Ibang-iba ang kaniyang aura kumpara sa anumang monster na nakaharap na nila dati. Agad na nag-utos si Makoto na umatake, at sabay-sabay silang sumugod sa boss ng may perpektong koordinasyon. Ginamit ni Jakaru ang kaniyang kapangyarihan para igapos ang nilalang, habang pinagtataga naman ito ni Kashi sa lahat ng anggulo. Pero laking gulat nila na wala man lang gasgas ang boss, kahit na perpekto ang kanilang mga atake. Noong akmang gaganti na ang boss, bigla nitong naramdaman si Kanagi na bumubulusok pababa para sa isang malakas na serye ng atake. Naalala ang mga itinuro ni Akane at Hinoy sa kaniya, agad niyang inilabas ang kaniyang pinakamalakas na atake. Inatake ni Kanagi ang boss gamit ang kaniyang nagbabagang espada, na naglalabas ng isang malakas na bugso ng apoy. Pero wala itong talab, at agad na gumanti ang boss, kaya tumilapon si Kanagi sa lupa. Sa tindi ng bagsak, sandaling naniwala si Jakaru na baka patay na si Kanagi sa lagay na yon. Pero nakaligtas si Kanagi dahil bumagsak siya sa isang ice crystal na sumalo sa kaniya. Habang nakikipaglaban pa rin, napagtanto ni Kashi kung bakit ito ang tinaguriang number 1 na boss. Binunot ni Makoto ang kaniyang espada, at agad namang iginapos ni Jakaru si Kanagi para ilayo sa laban. Sabi ni Jakaru, kung makikialam pa sila, magiging sagabal lang sila sa kanilang kapitan. Habang umaatras sila, hinampas ng boss si Makoto ng buong lakas, na lumikha ng isang matinding shockwave. Pero laking gulat ng lahat nang napigilan ni Makoto ang atake bago pa man ito tumama sa kaniya. Muling humampas ang boss, at muli, walang kahirap-hirap itong hinarang ni Makoto bago gumanti ng isang taga. Naputol niya ang isa sa mga kamay ng boss, at hangang-hanga rito si Hinoy, na gustong gawin din ng ganoon. Pero si Kanagi na nag-aalala na, ay maring tumanggi na hayaan si Hinoy na kontrolin ang kaniyang katawan. Kalmadong sinabi ni Makoto na gusto lang niyang bigyan ng karanasan ang kaniyang mga tauhan sa paglaban sa ganitong level ng boss. Pero ngayon, siya na ang tatapos nito, kaya naman agad na naglagay ng barrier ang kaniyang crew sa paligid nila. Pagkaangat ng barrier, inilabas ni Makoto ang kapangyarihan ng kaniyang Red Dragon skill sa kaniyang espada. Pinagsama niya ito sa isang pulang liwanag, at nagpakawala ng isang higanteng apoy diretso sa boss, na ang pagsabog ay halos nagwasak sa kalahati ng kanyang katawan, dahil sa nakita, tulalang-tulala si Kanagi sa matinding gulat. Ginamit ni Makoto ang isang sword flame technique na katulad ng sa kanya, pero di hamak na mas malakas ito. Kung wala ang protective barrier, malamang ay naging abo na silang lahat. Tahimik na humingi ng paumanhin si Kanagi sa boss, at sinabing tungkulin niyang protektahan ang mundo. Tapos bigla na lang siyang ngumiyaw na parang pusa, kaya naman halos mamatay sa hiya ang lahat. Habang tinititigang maigi ang laban, napagtanto ni Kanagi na sobrang layo ng teknik ni Makoto kumpara kay Hinoy. Talagang nasa ibang level ang galing niya. Sa sobrang hanga, gustong-gusto na ni Kanagi na matuto mula sa kanya. Samantala, nagpakawala si Makoto ng isang huling slash, at tuluyang nahati sa dalawa ang boss. Pero sa isang iglap, isang kislap ng liwanag ang dumaan sa battlefield at naputol ang braso ni Makoto. Hindi makapaniwala, lumingon siya at nakita ang isang malaking butas sa katawan ni Jakaru. Napatingin sa paligid si Kanagi ng may takot. Naintindihan na niya ang nangyayari, isa-isa nang nagkawatak-watak ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan. Bumaha ng dugo sa lupa habang isa-isa silang natutumba ng walang buhay sa harap niya, agad na sumugod si Kanagi para tulungan si Jakaru. Gamit ang huli niyang lakas, itinulak siya palayo ni Jakaru. Napaatras si Kanagi, habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga kasamahang kasabay lang niyang lumaban kanina, ngayon ay bumabagsak na sa harapan niya. Kahit na malapit na siyang mamatay, puno ng pagsisisi si Jakaru. Hindi kasi na-detect ng radar niya ang atake. Ito ang naging dahilan ng isang malubhang pagkatalo. Habang bumabagsak, humingi siya ng tawad sa kanyang kapitan bago tuluyang bumulagta sa lupa. Umaasa siyang nakita ng team niya kung saan nanggaling ang atake. Ligtas si Kashi, pero ang iba ay tinamaan. Ang parehong beam ay bumaon sa kanilang mga katawan. Habang hawak ang naputol niyang braso, sumigaw si Makoto sa kanyang team. Inutusan niya silang magtago muna dahil isa itong skill attack. Agad namang sumunod ang lahat at nagtakbuhan. Habang tumatakas, tinawag ni Kashi ang isang kasamahang nakahandusay at pinapasunod ito, pero nag-aalinlangan ito.